sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Muntinlupa Regional Trial Court pinayagan na pansamantalang makalaya at makapagpiyansa si dating Senadora Laila De Lima kahapon. Hataw Balita. Mga kinatawan ng international community, ikinatuwang pansamantalang paglaya ni dating Senador De Lima. Hataw Balita. Albay 2nd District Representative at House Ways and Means Chairperson Joey Salceda binigyang diin na dapat tukuyin ang investments na pagtutuunan ng pansin sa MIF. Hataw Balita. Department of Foreign Affairs nananawagan sa natitirang mga Pilipino sa Gaza na samantalahin ang pagkakataon na umalis habang bukas ang Rafah border crossing. Hataw Balita. Mahigit 400 motorista na huli ng Metropolitan Manila Development Authority sa unang araw ng pagpapatupad ng mas mataas na multa sa EDSA busway kahapon. Hataw Balita. At malakihang rollback sa presyo ng oil products epektibo na ngayong araw ng Martes. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Pinayagan na kahapon November 13 ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na pansamantalang makalaya at makapagpiyansa si dating Senadora Laila De Lima. Sa isang 69 na pahinang resolusyon, pinagbigyan ni Judge Hener Gito ang motion for reconsideration na isinampa ni De Lima. Kasama rin sa mga pinayagang makapagpiyansa sina dating Bureau of Corrections Chief Franklin Bucayo, police asset na si Jose Adrian Dera, dating driver at bodyguard ni De Lima na si Ronnie Dayan at dating security aide na si Jonel Sanchez. Pinahintulutan silang makapagpiyansa ng halagang 300,000 pesos. Ang pasyay batay sa kabuang ebidensyang iniharap ng prosecution na ayon sa korte ay hindi nakapagbibigay ng malakas na ebidensya na nagtatangkang patunayan ang kasalanan ng mga akusado. Si De Lima ay inaresto noong buwan ng Pebrero taong 2017 kaugnay sa mga aligasyon ng iligal na droga. Sa 3 kaso na isinampas sa kanya, iisa na lang ang natitira. Hataw Balita. Isang kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpahayag ng paggalang sa pansamantalang paglaya ni dating Senador Laila De Lima matapos payagang magpiyansa ng Muntinlupa Regional Trial Court para sa natitirang kaso niyang may kinalaman sa iligal na droga. Ayon kay Senator Ronald De La Rosa na nanguna sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte, iginagalang niya ang desisyon ng korte dahil kinikilala niya ang pagkakaiba ng kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan. Gayunman, ibinahagi niya ang kanyang obserbasyon na tila mayroong pagbabago sa interes sa mga kaso sa korte sa bawat bagong administrasyon. Masaya ako para sa kanya dahil isang one soul that is freed from detention, masaya. So masaya ako para sa aking kapwa-tao. Masaya siya, di masaya rin ako. Samantala, nagpayag naman ng kasiyahan ng Deputy Minority Leader ng Senado na si Risa Ontiveros para sa kanyang kaibigan at dating kasamahan. Sinabi niya na ang paglaya ni De Lima sa pamamagitan ng piyansa ay simula ng katapusan ng isang kahihiyan sa demokrasya ng bansa. Sobrang laking vindication ito para Sen. Leila at para sa buong oposisyon. Si Sen. Leila na miyembro ng oposisyon na pinaka-sumalo ng pinakamalalakas na dagok mula sa Administrasyong Duterte. Hataw Balita. Ikinatuwa ng mga kinatawan ng international community ang pansamantalang paglaya ni former
Dr. Leila de Lima matapos ang halos 7 taong pagkakakulong. Sa isang tweet, sinabi ni United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Carson na isang welcome news ang paglaya ng naturang senadora. Anya, maresolba na sana ang lahat ng mga kasong kinakaharap ni de Lima. Ayon naman kay European Union Ambassador Luc Beron, ang paglaya ni de Lima ay isang mahalagang hakbang sa pananaig ng batas sa Pilipinas. Pinuro rin ng Embahada ng Canada at the Netherlands ang hakbang at sinabing naway makamit ng dating senador ang hustisya na nararapat sa kanya. Hataw Balita. Itinalaga na kahapon November 13 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Rafael Consing Jr. bilang Chief Executive Officer o CEO at Presidente ng Maharlika Investment Corporation. Si Consing na kasalukuyang Executive Director ng Office of the Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs ay tinitingnang may malawak na karanasan sa larangan ng corporate governance ayon sa Malacanang. Bago magsilbi sa gobyerno, nagtagumpay siya bilang Senior Vice President at Chief Financial Officer ng International Container Terminal Services. Naging Managing Director din siya sa isa sa pinakamalaking financial banking at financial service organizations. Sa kanyang bagong posisyon bilang CEO at Presidente ng MIC, si Consing ay siyang magiging pangunahing leader sa pangangasiwa kung saan maaaring ilagak ang pera o seed money sa ilalim ng MIF law. Hataw Balita. Binigyang diin ni Albay 2nd District Representative at House Ways and Means Chairperson Joey Salceda na dapat nang tukuyin kung ano-anong investment ang mahalagang pagtuunan ng pansin matapos na rebisahin ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund Law. Kabilang na rito ang mga pamumuhunan sa tubig, transportasyon at energy infrastructure ng bansa. Sa pagtaya nito, magiging epektibo na ang MIF sa pagtatapos ng 2023 at posible ring magkaroon ng initial investments sa pag-umpisa naman ng 2024 gaya ng pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, pinuna naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang anyay mapanganib na probisyon sa revised Maharlika Investment Fund IRR. Isa na rito ang binabaang kwalifikasyon ng mga opisyal na mamamahala sa pondo. Ayon kay Representative Castro, mas tumindi ang duda sa potensyal na political interference at sa kawalan ng checks and balances. Mas umigting din anya ang otoridad ng Pangulong pumili ng Board of Directors. Hataw Balita. Pabor ang Chief Economist na si Michael Ricafort sa masusing pagsusuri na isinagawa sa Implementing Rules and Regulations ng Maharlika Investment Fund Law. Ayon kay Ricafort, mahalaga na tiyakin na magdadala ng tunay na benepisyo ang Maharlika Investment Fund lalo na sa konteksto ng pang-ekonomiya. Ipinunto rin ng ekonomista ng kita ng MIF ay nakasalalay sa kakayahan o kwalifikasyon nito. Sa pananaw ni Ricafort, may malaking maitutulong si Rafael Consing Jr. sa pamamahala ng Wealth Fund dahil sa kanyang mayamang karanasan sa larangan ng trabaho. Pakinggan po natin ang pahayag ng Chief Economist na si Michael Ricafort. When it comes to experience, the wealth of experience, kasi veterano na po siya na former international banker, tapos dati rin siyang Chief Finance Officer ng yung pinakamalaking port operator sa buong mundo, yung ICTSI. No? Infrastructure related din po. Dati rin po siyang treasurer ng Aboitiz Group. No? Hataw Balita. Nagtitiwala si House Speaker Martin Romualdez na magiging maayos pat iinam ang ugnayan niya sa pamilya Duterte matapos ang pagsuko ni Vice President Sara Duterte sa paghiling ng confidential funds para sa 2024. Ayon sa House Leader, nais niyang panatilihing buhay ang binuong Uniteam Coalition ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at VP Sara. Iginit ni Speaker Romualdez na ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho at walang personalan sa gitna ng mga pagpuna na natanggap ng pangalawang Pangulo kaugnay ng confidential funds nito. Samantala, inamin ni VP Sara noong nakalipas na linggo na may pinagdadaanan ng political side ng kanilang pamilya sa gitna ng ingay ng nabanggit na issue.
Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. Always, I'm very, very hopeful. Well, we will always work together. It's still a unity. The President always wants us to work together, not just in Congress, with the executive, but as a country. So we will always strive for that. I believe that's the right decision, and we hail VP Sara's decision. Hataw Balita. Nananawagan ng Department of Foreign Affairs sa natitirang mga Pilipino sa Gaza na samantalahin ang pagkakataon o malis na habang bukas ang Rafah border crossing. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, nagiging mas kritikal na ang sitwasyon sa Gaza. Sa kabuang 137 na Pilipino naninirahan sa Gaza, 111 na ang umalis. Sa kasalukuyan, 26 na Pilipino ang nag-aatubiling pang umalis dahil sa nais nilang manatili kasama ang kanilang mga mahal sa buhay na Palestinian. Pakinggan natin ang pahayag ni Overseas Workers Welfare Administration Head of Repatriation Assistant Division, James Mendiola. As soon as we receive the request or information na may uuwi pa, pinapacilitate naman ito natin. Sa kayo po ay not receive the latest data kung ilan ang next na batch mayroon na kung kailan. Samantala, dumating na kahapon sa NAIA ang ikapitong batch ng mga repatriated overseas Filipino workers mula sa Israel. Binubuo ito ng 39 na OFWs at 2 bata, kung saan 29 sa kanila ay mga caregiver at 10 ay mga hotel worker. Bilang suporta sa mga pangangailangan ng mga OFWs, nag-commit ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na magbigay ng cash assistance, livelihood support at iba pang uri ng tulong. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Migrant Workers Assistant Secretary for Pre-Employment Services Levinson Alcantara. Lahat po ng servisyo na karampatan para sa kanila ay ating pinahangin. Pagbaba po nila kanina sa aeroplano, we conducted a profiling exercise. Kinuha na po natin ang mga profile nila para doon sa job matching, kung pipiliin po nila muling maghanap ng trabaho para sa reintegration program kung sakali naman mag-forward sila at mag-desisyon na magkaroon ng hanap buhay na permanente na dito sa Pilipinas. Hataw Balita. Sa iba pang balita, inihayag ng Philippine National Police na mayroon silang nakuha na mga hibla ng buhok, fingerprints at mantsa ng dugo mula sa na-recover na pulang CRB sa Batangas City noong Huwebes, kaugnay ng pagkawala ni Miss Grand International candidate Catherine Camilon. Sa nasabing sasakyan umano, nakita ng mga witness na nilipat ang katawan ng isang dugoang babae mula sa Nissan Juke noong October 12. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, kasalukuyang nasa pagsusuri na ng forensic group ang mga nakuhang sample sa loob ng sasakyan. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP PIO Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo. Kung sakasakali po na makakakuha po tayo ng confirmation na ito pong mga hair strand, possible hair strand at blood sample po na nakuha po doon sa recovered CRB at magmamatch po ito sa DNA ng sino mang pamilya po nitong biktima or for any person for that matter, this will definitely provide us additional evidence po to strengthen the filing of cases po, at least additional cases against the responsible perpetrators po. Nakipag-ugnayan na rin po ang CADG4A sa pamilya para makakuha po ng mga DNA samples po nila para ma-compare po ito doon sa mga na-leak po ng mga forensic evidence doon po sa na-recover po na CRB. Hataw Balita. Pinangalanan na ng Philippine National Police ang itinuturing na persons of interest sa pagkawala ni Miss Grand International candidate Catherine Camilon
Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Pardo, ang nasabing opisyal ay si Police Major Alan De Castro na dating nakatalaga sa Police Regional Office 4A. Nakilalaan niyang suspect mula sa kaibigan ng biktima na siyang nagkwento ng tungkol sa naging kaugnayan ni De Castro kay Catherine bago ito nawala. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP PIO Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo. Isa pong malapit na kaibigan, yung biktima na nagsabi po na noong October 12, before her reported disappearance po ay magka-text po sila. There were exchanges of text claiming na ang sinasabi po ay ito po yung kikitain ng biktima prior to her disappearance po. Kaugnay nito, nagsampa na ng kasong kidnapping at serious illegal detention ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG-4A laban kay Major De Castro, Jeffrey Ariola Magpantay at dalawang John Doe sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Probably some of you might be answering bakit po kidnapping and serious illegal detention pa lang po yung sinampa natin, because the victim was reported missing from October 12 until today. So since wala pa po tayong nakikita na particularly yung corpus delicti, kung determine kung ito po ba ay buhay pa o hindi, but kung sakasakali po in the coming days po ay meron pa po tayong mga additional ebidensya na makakala po relating to this case, then we are not precluded to file additional cases. Hataw Balita. Umarangkada na kahapon, November 13, ang pagpapatupad ng mas mataas na multa sa mga pasaway na motorista na pilit dumaraan sa EDSA Busway kahit na ipinagbabawal. Maagang pumesto sa ilang bahagi ng EDSA Busway ang mga operatiba mula sa Metropolitan Manila Development Authority at Land Transportation Office. Base sa report ng MMDA, umabot sa 409 na mga motorista ang inisyuhan ng violation ticket kahapon dahil sa paglabag sa EDSA Busway. Batay sa bagong patakaran ng MMDA, 5,000 pesos na ang ipapataw na multa sa unang paglabag o first offense, 10,000 pesos isang buwan na suspension ng driver's license at pagdalo ng road safety seminar kapag second offense. Habang sa third offense naman ay may multang 20,000 pesos at isang taon na suspensyon ng driver's license. At kapag fourth offense na, aabot sa 30,000 pesos ang multang babayaran at irerekomenda sa LTO na ma-revoke ang driver's license. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag nina MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes at LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Ginawa po natin yan para po maging deterrent din. Dahil napakadelikado po noong pong mga tumatakbo, marami po kayong nakitang videos kung saan yung pong mga motoristang tumatakbo ay nagpapa-ese-ese, sumisingit kung saan-saan na pwede po mag-result sa aksidente. Yung mga tumatakas, i-alarma natin masasakyan na yan, hindi ho nila marirehistro yan, no? Tapos huhulihin pa sila ng enforcer kung saan man sila mahuli, no? Kasi naka-alarma po sila. Ayon sa MMDA, posible rin nilang paigtingin pa ang pagsasagawa ng mga operasyon para mas madisiplina ang mga motoristang dumadaan sa EDSA o carousel. Muli namang nanawagan ang ahensya na maibalik na sana ang no contact apprehension policy para sa mas epektibong implementasyon ng mga batas trapiko. Ito naman pong illegal na paggamit ng bus carousel ay naging talamak lamang simula nung na TRO or na-suspend yung pong implementation ng NCAP. Hataw Balita. Inaasahan na maglalabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng listahan ng suggested retail price para sa mga produkto ngayong holiday season. Sa isang panayam, sinabi ng DTI na maaaring ilabas ang nasabing listahan sa ikalawang linggo ng Nobyembre. Ayon pa sa ahensya, aabot sa 80% ng mga tagagawa ang nakapagsumiti na ng request sa DTI para mapasama sa ilalabas na suggested retail price.
Subalit wala pang opisyal na anunsyo ang DTI kung may inaasahan silang pagtaas sa presyo ng mga produktong pang-holiday season. Hataw Balita. Oy, good news para sa ating mga motorista dahil epektibo na po simula mamayang alas 6 ng umaga ngayong araw ng Martes, November 14, ang pagpapatupad ng malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ng iba't ibang kumpanya ng langis sa bansa. Ipatutupad ng oil industry players ang 3 pisong bawas sa presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 70 sentimos kada litro ang magiging rollback sa presyo ng gasolina. Sa bawat litro naman ng kerosene ay magkakaroon ng 2 piso at 30 sentimos na pagbaba sa presyo. Nauna nang sinabi ng Department of Energy o DOE na maoobserbahan ang pababang trend sa presyo ng langis sa huling bahagi ng taon. Tumataas na rin anya ang supply ng langis sa mundo habang bumababa naman ang demand sa petrolyo ng Estados Unidos at China, kaya nagkaroon ng pagbaba ng presyo sa world market. Hataw Balita. Oras alas 5:33 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Iniimbestigahan na ng Cavite City Local Government Unit kung ano ang naging sanhi ng fish kill sa lungsod. Patuloy naman ay sinasagawang clearing operations ng mga otoridad sa mga namatay na isda. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Hinakot na ng mga tauhan ng Cavite City Environment and Natural Resources Office o CENRO katuwang ang Philippine Coast Guard o PCG ang libu-libong patay na isda na lumutang sa karagatang sakop ng Cavite City. Nakakuha na ang lokal na pamahalaan ng nasa 30 sako ng mga patay na tilapia. Ayon kay Cavite City Mayor Denver Chua, kasalukuyan nilang inaalam kung ang mga ito ay galing sa fish pond. So nag-mobilize na rin po tayo ng mga tropa para mag-ikot po sa mga karatig nating fish pond at silipin kung doon ba nanggaling po itong fish kill na ito. Nagdulot din ito ng masangsang na amoy na anilay delikatong maamoy ng mga residenteng nakatira malapit sa lugar kung saan lumutang ang mga ito. Naglagay na po kami ng safety net para hindi na po pumasok sa ilalim ng mga bahay. Kasi ang challenge po sa amin, pag nasa ilalim ng bahay, napakahirap po na kunin. So pag namaho po na namaho yan, magiging hazardous sa mga residente natin dito sa Cavite City. Dito lalo na sa barangay 62A. Kaugnay dito na mahagi na rin ng face mask ang lokal na pamahalaan sa mga residente. Sa ngayon, dinala na ng mga otoridad ang naturang mga patay na isda sa Material Recovery Facility para ito'y magiling at gawing pataba sa lupa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Apektado pa rin ng mga kababayan nating mangingisda at mamimilis sa ilang bahagi ng Caraga Region dahil sa paralytic shellfish poison o red tide. Si MJ Vasquez humahataw. Hataw Balita. Pinag-iingat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang mga residente malapit sa baybay ng Lianga sa Surigao del Sur at San Benito naman sa Surigao del Norte. Batay sa pinakabagong laboratory examination ng ahensya, kumpirmadong positibo pa rin ang naturang mga lugar sa paralytic shellfish poison o toxic red tide. Ayon sa BFAR, mula pa noong 2017, problema na sa mga lugar ang patuloy na pananalasa ng nasabing natural phenomenon. Nawala na umano ito noon, ngunit muli na namang nagpositibo ang mga lugar. Bumalik yung sa Lianga Cavite mga 2017, 2018. Then, yung sa San Benito naman po, sir, ay na-positive siya 2019. Kaya yun po yung pakiusap namin. Pag nakaban po yung area, so as much as possible, huwag po mo nang mamuha ng shellfish. Paalala ng BFAR sa publiko na iwasan na ang pagbili, pagbebenta at lalo na ang pagkain sa lahat ng uri ng shellfish at alamang na makukuha sa nasabing mga karagatan. Gayon din sa mga consumer sa rehiyon na walang red tide gaya ng Agusan del Norte, Agusan del Sur at Dinagat Islands
dapat ay maging mapanuri at tiyakin pa rin ang source kung sakaling bibili ng mga itinitindang shellfish sa kanilang palengke. Maaari namang kainin ang isda, pusit, hipon at alimango basta tiyakin lamang na sariwa at tinanggalan ito ng lamang loob bago lutuin. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Dahil sa matinding pag-ulan na nararanasan sa probinsya ng Albay, ipinubaya ng pamahalaang panlalawigan sa mga local government unit ang pagpapatupad ng localized suspension sa mga klase sa kanilang mga lugar. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Ipinauubaya na ng pamahalaang panlalawigan ng Albay sa mga local government unit ang pagpapatupad ng localized suspension sa mga klase dahil sa patuloy na nararanasang malalakas na pag-ulan sa probinsya dulot ng shoreline simula pa kahapon November 13. Batay sa advisory na inilabas ng provincial government ng Albay, ipinaliwanag na ang mga LGU na ang mag-a-assess kung may dala ng panganib ang malalakas na pag-ulang nararanasan sa kani-kanilang mga lugar. Inaatasan din ito ang lahat ng opisina ng Disaster Risk Reduction and Management Office sa buong lalawigan na mahigpit na i-monitor ang mga weather bulletin na inilalabas ng Philippine Weather Bureau Pag-asa. Pinapa-activate din ito ang lahat ng local disaster operation center sa lalawigan upang magsagawa ng 24 hours monitoring lalo na sa mga lugar na binabaha at posibleng magkaroon ng lahar flow. Ipinag-utos din nito na magpatupad ng localized evacuation kung kinakailangan. Kagabi itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang orange rainfall warning sa mga lalawigan ng Albay at Camarines provinces dahil sa matinding pag-ulan na nararanasan sa mga lugar sa Bicol Region. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Nananawagan ang Las Piñas City Police Station sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanilang tanggapan ang mga makikita nilang pagnanakaw ng underground line copper cable wire sa gabi. Target ng pulisya na masugpo ang nagiging dahilan ng pagkawala ng internet at linya ng telekomunikasyon sa lungsod, punsod ng naturang iligal na gawain. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita. Muling nakahuli ang Las Piñas City Police Station ng grupo ng mga kalalakihang nagnanakaw ng mga underground line copper cable wire sa tapat ng Save More Supermarket sa Marcos Alvarez Avenue sa Las Piñas City kahapon November 13. Ayon kay Las Piñas City Chief of Police Colonel Jaime Santos, gamit ang bolt cutter at lagaring bakal, kanilang pinuputol ang mga kabling linya ng internet at telepono upang ibenta sa junk shop. Tinatayang mahigit 500,000 pisong halaga ng mga copper cable wire ng isang telecommunication company ang kanilang na-recover mula sa grupo. Ang modus operandi po nito, nagpapanggap po ng mga PLDT workers o kaya mga halimbawa lang yung mga ibang water company na nagtatrabaho ng gabi. Ayan po, ito po yung mga gamit po nila. No? Kaya makikita nyo isa nagreklamo kayo, wala kayong internet, wala kayong linya ng PLDT kasi ninanakaw po ito at binebenta ng organisadong grupo. Panawagan ni Colonel Santos sa publiko at sa mga nagpapatrolyang mga pulis at barangay tanod na nagbabantay sa gabi na huwag baliwalahin at kanilang sitayin at hanapan ng permit at identification card ang mga grupo na naguhukay sa 10 oras ng gabi lalo na sa mga lugar na may kalapit na bangko. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw. Hataw Balita. Tumuko nitong Sabado, November 11 sa 1st Isabela Provincial Mobile Force Company ang dalawang supporter ng Communist Terrorist Group o CTG na kinilalang sina Noel Alcaraz alias Noel, 48 anyos, may asawa, residente ng San Pablo, Isabela, at Erlinda Castro alias Linda, sa 75 years old, may asawa at residente naman ng San Rafael, Rojas, Isabela. Ang pagsuko ng nabanggit na CTG supporters bunga ng pinigting ng mga hakbang ng pamahalaan sa pamamagitan
ng Executive Order 70 o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Maliban dito, noong Biyernes matagumpay na nahukay ng mga otoridad ang isang arms cache sa Barangay Ueg, San Mariano, Isabela sa impormasyon na rin mula sa nauna ng sumukong miyembro ng komunistang grupo. Kabilang sa mga narecover na armas, ang isang pirasong shotgun, 12-gauge, isang improvised caliber 22, 3 bala ng M79, mga supersibong dokumento at iba pa. Ayon sa pamunuan ng IPMFC, ipinapakita lamang nito na tuluyan ng humihina ang puwersa ng makakaliwang grupo dahil sa epektibong operasyon kontra insurhensya ng Philippine National Police, katuwangang Philippine Army at iba pang ahensya para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan maging ang mga nasa malalayo at liblib na komunidad. Hataw Balita. Nanumpa ang nasa 200 bagong pulis sa isinagawang oath-taking sa Police Regional Office 12 sa General Santos City kahapon. Si Marie Perejón humahataw. Hataw Balita. Nanumpa na kahapon November 13 sa Police Regional Office 12 ang nasa 200 bagong pulis sa ginanap na oath-taking ceremony sa Grandstand Pro 12 Tumbler General Santos City. Naisagawa aktibidad matapos ang ilang buwang screening process na inilatag ng Police Regional Office 12 Recruitment and Selection Board sa mahigit 3,000 aplikante. Binubuo ang naturang batch ng 138 lalaki at 62 babae. Nasa sa ilalim sa 6 na buwang pagsasanay ng Public Safety Basic Recruitment Course o PSBRC sa Regional Training Center 12. Pagkatapos ng Public Safety Basic Recruitment Course, pagdadaanan naman ng mga ito ang karagdagang 6 na buwang failed training program para sa hands-on-the-job training. Pinangunahan naman ni Police Brigadier General Gemelli L. Macaraeg, Regional Director ng Police Regional Office 12, ang oath-taking na sinaksihan ng mga pamilya ng mga aplikante. Mainit na binati at pinaalalahanan ni Police Brigadier General Macaraeg ang mga bagong recruit na habang suot-suot nila ang kanilang uniforme ay pagmamay-ari na sila ng pamahalaan na may tungkuling pagsilbihan ang mga mamamayan ng maayos, patas at higit sa lahat, service with the heart. Hinimok ng opisyal ang mga bagong pulis na ibigay nila ang pinakamahusay na serbisyo hindi lamang sa Rehiyon 12 kundi maging sa buong bansa at sa sambayanang Pilipino. Binigyang diin din ni General Macaraeg na ang pag-a-apply sa police service ay may kaakibat na hirap at malaking responsibilidad kaya't kailangang pahalagahan nila ang kanilang serbisyo at maging responsableng uniformadong individual. Nangako naman ang mga bagong recruit na gagampanan nila ng buong puso ang kanilang tungkulin sa publiko at ilalaan ang mga sarili upang maging epektibong miyembro ng pambansang pulisya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa General Santos City, Marie Perejón, humahataw. Hataw Balita. Diskwento Caravan ng Department of Trade and Industry sasagawa ngayong linggo sa probinsya ng Bataan. Si Melanio Aquino humahataw. Hataw Balita. Bubuksang muli sa darating na November 15 to 17 ang Diskwento Caravan na isinasagawa ng Department of Trade and Industry o DTI taon-taon sa probinsya ng Bataan sa Plaza Mayor, Ciudad de Balanga. Mabibili sa naturang aktibidad ang iba't ibang produkto na gawa ng mga Bataenyo at iba pang mga mamumuhunan na kabilang sa Micro, Small and Medium Entrepreneurs o MSMEs na mura at mga dekalidad na produkto. Lalo na ngayong papalapit ang holiday season, marami sa ating mga kababayan ang inaasahang maghahanap ng mga murang bilihin na dekalidad at matibay. Layon naman ng Department of Trade and Industry na ilapit sa mamamayan ang Diskwento Caravan upang mas ma-avail at ma-enjoy ng mga ito ang pamimili sa mga produktong abot kaya at matibay. Kasabay nito, bubuksan rin ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP Regional Trade Fair na isasagawa sa darating na November 16 to 19 sa Marquee Mall, Angeles City, Pampanga kung saan katuwang din ang DTI. Itatampok naman dito ang mga produktong likha ng mga negosyante at ng ating mga kababayang kabilang sa sektor ng agrikultura sa bansa.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Bataan, Milanyo Aquino, humahataw. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Kaninang alas 2 ng umaga, yung tropical depression o bagyo na minmonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay nag-weaken or humina at isa na nga yung ganap na low pressure area. At huli itong namataan sa layong 1,620 kilometers east of southeastern Mindanao. At ayon nga sa ating latest analysis, ay posible itong magre-develop at maging isang bagyo muli sa mga susunod na araw. At ito ay papasok sa loob ng ating area of responsibility bukas ng gabi or by early Thursday. At ina-expect nga natin either of the two scenario na magre-develop ito or manatili as a low pressure area. Ito ay patungo dito sa may silangang bahagi ng Mindanao kung saan ito ay magdudulot pa din ng mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. So continuous monitoring po tayo at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At sa kasalukuyan naman, yung shear line pa rin yung nakaka-apekto dito sa bahagi ng Southern Luzon at may kita nga natin dito sa ating satellite image na magdudulot pa rin ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na yan dito sa bahagi ng Bicol region at ilang bahagi pa ng Eastern Visayas. At ang northeast monsoon o amihan naman natin ay patuloy pa rin nakaka-apekto dito sa may northern at central Luzon kung saan dala rin ito yung maulap na kalangitan at mga pag-ulan, lalong-lalo na yan dito sa area ng Cagayan Valley. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga pag-ulan pa rin ang mararanasan dito sa bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Norte at Apayao, dulot yan ng amihan. Samantala, magiging maulap din yung kalangitan at meron tayong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa bahagi ng Bicol region, maging sa lalawigan ng Quezon na dulot naman ng shear line. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron pa rin tayong mararanasan ng mga may hinang pagulan or pag-ambon. Dito yan sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, maging dito sa bahagi ng Central Luzon. At dito po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated ng mga pag-ulan. Dulot yan ng shear line at ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, dulot pa rin ng shear line, makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa bahagi ng Northern Samar, Samar at Eastern Samar. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Visayas maging sa buong bahagi ng Mindanao, ay meron tayong mararanasan pa rin ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. At during severe thunderstorms, posible pa rin pong makaranas ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 26 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, dulot pa rin ang northeast monsoon o amihan ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin niya ng Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union kung saan mapanganib pa rin po ang pagpalaot, lalong-lalo na para sa ating mga kababayang mangingisda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:56 ng umaga at lulubog mamayang 5:24 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita.
Samantala, tumanggap ng tulong mula sa 2nd Provincial Mobile Force Company at Bataan Police Provincial Office ang mga pamilya ng mga Aita sa Limay, Bataan. Si Melanio Aquino humahataw. Hataw Balita. Nagsagawa ng outreach program ang Bataan Police Provincial Office o Bataan PPO sa pangunguna ng 2nd Provincial Mobile Force Company o 2nd PMFC na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Elias Lalyutait at advisory group nito sa pamumuno ng chairman na si Dr. Owen Gloria at Vice Chairman Dr. Elaine Trajano at mga miyembro nito. Ipinamahagi sa nasabing aktibidad ang ilang grocery item, food pack at solar LED floodlight na mula naman kay Japan Intercultural Association Incorporated Chairman Yuichi Kato. Kasabay nito, nagbigay kaalaman ang mga tauhan ng 2nd PMFC sa mga kababayan nating katutubong Aita patungkol sa Communist Anti-Terrorism Awareness o KATA na kabilang sa programa ng pamahalaan na End Local Communist Armed Conflict o ELCA. Layon nito na patatagin ang ugnayan ng Philippine National Police o PNP at komunidad sa pamayanang nasasakupan nito at upang magbigay tulong at proteksyon sa mga katutubong Aita. Isa kasi sila sa mga vulnerable sector ng lipunan na pangunahing pinapasok ng mga rebelding grupo upang manghikayat na maging miyembro ng mga kakaliwang grupo. Paraan ng naturang aktibidad ng 2nd PMFC at pulisya na maalis sa isip ng mga katutubong Aita na sila ay napabayaan ng gobyerno kaya't pilit na inaabot ang mga ito ng mga tauhan ng Philippine National Police at lokal na pamahalaan ng probinsya ng Bataan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Bataan, Melanio Aquino, humahataw. Hataw Balita. Ayan, at para sa mga kabubukas lamang po ng ating programa, kapapanood lang, meron ho tayong malaking rollback ngayon sa produktong petrolyo. Ayan. At bukod dyan, wala pong pasok dahil po sa mga pag-ulang dulot po ng shear line, all levels po dyan sa Camarines Norte, Legazpi City, Albay, Ligao, Albay, Daraga, Albay, Santo Domingo, Albay, Ginubatan, Albay at Pulangi, Albay. Preschool to senior high school naman sa Naga City. At sa atin namang shoutout po kay Sis Joe Gutierrez, Brad Edwin, Sis Alaine Gutierrez. Mga taga-Kalamba po yan. At happy Sabbath anniversary po kay Sis Almira at Sis Aleli Beroya. Ganon din kay Brad Toto at Sis Lai Musares. At sa atin namang viewers sa Facebook, andyan sila si Marlene Maminta, Evangeline Yusalina, Eliseo Santillan Jr., Ariel Akyatan. YouTube viewers po natin, sina Emma Chikuhara, Elena Yang, ERFS TV. Shoutout po sa RP Family dyan sa Cavite, Rosita Nebrida. Ganun din kay Brad Maneng Laiba. Sabbath anniversary, happy Sabbath po. At ito, may pahabol si Brad Wilmar. At happy birthday po kay Brad Rizal sa lokal daw ng Loma sa Binyan, Laguna. At ganun din kay Ancat din Colubio ng Talisay sa Cebu. At siyempre sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganun din sa ating mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At day 7 na po sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Mamayang alas 7 pong muli ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan Kapitulo 20, Talatang 3. Karangalan sa tao ang mag-ingat sa pakipagkaalit, ngunit bawat mangmang ay magiging palaaway.
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-14 sa buwan ng Nobyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.